Saan kaya gusto mag-retire ng mga kababayan natin dito sa Canada? Let's find out. Saan niyo po gusto mag-retire at bakit? Magre-retire ako dito sa Canada. Sa Pilipinas po. Dito sa Canada, Kunwari, magkasakit ka at lalo na nasa 60s, 70s ka na, kailangan mo nang pabalik-balik sa hospital, appointment. So, ang dito lang is iano mo lang yung health card mo at wala kang babayaran. Kahit nagbabayad ka sa tax mo, makukuha at makukuha mo yan pag magre-retire ka at kayong hindi ka na makapagtrabaho. Kaya dito ko gustong mag-retire. Doon kasi medyo mas madali-dali ang buhay compare dito. Tapos dito kasi hindi na rin ako nag-invest ng sarili ko. Hindi rin ako bumili ng bahay. Doon ako nag-invest sa atin, preparing sa retirement. dito universal ang health eh. At saka may pera ka rito, may pension ka dito. Marami kang matatanggap. CPP mo, all age mo. Saka maraming bigay ang Canada, pati mga gamot ko, libre, $2 lang. So, kung gusto niyo po dito sa Canada mag-retire, saan niyo po gusto? Sa probinsya o dito pa din sa city? Kunwari, magkasakit ka, alam mo na kung anong gagawin mo. Kahit ako, kung ilagay ako sa long term, okay ako. At least dito, may mag-aalaga at mag-aalaga sa'yo. Sa probinsya, sa Mindanao, yan. Kasi may konti akong farm doon, banana plantation. Yung golden saba na tawag nila. At saka yung produkto ko napupunta na rin dito sa Filipino community, yung golden saba na makikita niyo sa mga Chinese stores, sa mga yan sila bumibili yung saging ko, yun ang pinaprocess nila. Pero hindi naman akin lahat, marami na kami supplier doon. Yun ang sa probinsya, fresh air. Ganda na, masarap yung mga ulam, kung ano yung maulam. Kasi nga mura, mga halaman doon. Fresh talaga yung pagkain. City, kasi malapit sa mga doktor. At saka sa hospital. Anytime, pag may nangyari sa'yo, dadating agad ang ambulansya para dalhin ka sa emergency. Kung sa probinsya ka, ang layo. Ang layo ng biyahe mo. Baka helicopter ka pa. Dito kasi tabi-tabi hospital. And then North York, and then Scarborough din, lahat. Sunnybrook. Magandang health benefits dito. So, kung magre-retire na po kayo, ano po yung gusto nyong gawin araw-araw? Magmumall, balak ko rin, kung kaya pa ng mga pa ako, mag-travel. Kasi hindi habang buhay na okay yung pangatawan mo, okay yung health mo, yung ganon. So, for the meantime, sarili ko naman. Farming, enjoy life na natitira sa buhay mo. Eh, sabi nga nila, 70 years lang daw yung average age ng tao sa mundo. So kung mag-retire ako ng 60, then I still have 10 more years, then enjoy. Wake up na wala kang iniisip na kung ano-ano. At kung ano pa yung mga hindi mo na gawa ng habang nagtatrabaho ka rito. Yung like mag-travel sa probinsya, sa Pilipinas ng husto. Eh dito, pag uwi mo, uwi ka lang doon sa inyo, then napakabilis ng oras eh. Pag retirado na ako, gusto ko, malakas pa rin ako. Kung ano yung activities ko, magagawa ko pa. Dito naman kasi, kahit 65 ka na, 70. Basta kaya pang kumilos. Bibigyan ka ng sweldo, right? Sa Pilipinas, pag umibadad ka na ng 60, wala na. Hindi ka na pakikilusin. Hindi ka na makakatrabaho. Dito, pwede pa. Ano na lang po yung advice niyo sa magre-retire pa lang? Depende yan kung anong gusto nila sa sarili. Ayokong mag-advise ng mga kasi kanya-kanya kasi yan eh. Ayokong wag mong ganito, ganito. So, nasa sa kanina na lang yun kung
anong gusto nila pag mag-retire sila. Mag-prepare ka talaga habang bata ka pa. Mag-prepare ka na para sa retirement mo, either here or doon sa atin. Kasi dito, lalaki nga kita mo, lalaki din yung gastos mo eh. Nag-a-adjust din. Sabi mo, okay na itong phone na to, luma na yung phone ko dahil may kita na ako, I need to change it. Car, luma na yung kotse ko. Samantala, TTC lang, libre ka na kung ano. Kung mura lang. Yun yung advice ko, mag-ipon ka habang bata ka pa. And then, gagawin mo yung gusto mo pag nag-retire ka na. Yeah. Hindi mo rin mai-enjoy yung pag-retire mo kung may sakit ka eh. Ibig sabihin, kailangan ka rin magiging healthy living mo, like walang yosi, kain ng tamang pagkain, balance, huwag yung fatty, at saka inom, tulog ng tama. Kasi pag mag-retired ka na, ugod-ugod ka na, it's not worth it. So yun, advice ko, kailangan healthy ka para pagdating ng retirement mo, may spend mo yung tama mong ng retirement. Yeah. Dapat may malaki kang ipon kasi hindi naman enough yung bibigay sa yung CPP na pension. Hintay mo pa mag-65 ka para makuha mo yung full pension. Tsaka depende rin sa how long you stay here in this country. Dapat almost 40 years ka naka-stay dito para may old age pension ka. At saka isa pa, sa mga kabataan, habang malakas kayo, mag-ipon kayo, mag-aaral kayo. Kasi dito, bibigyan naman kayo ng gobyerno ng pang-aral. Mahirap dito pag wala kang natapos. Hanggang doon ka lang. Ako, nagtatrabaho lang ako para ma-exercise yung katawan ko. Kasi malapit lang naman ako dito. Pwede ako magkotse, pwede ako magbike, pwede ako mag-walking. Kasi cross the street lang ang bahay ko. Yan. Malapit na rin ako mag-retire eh. Magsi-60 na ako this coming August. 5 years pa ako mag-contribute sa gobyerno. Ang pagre-retire naman is not about totally sa pagpapahinga eh. It's preparing you for a new chapter. And when we hear retirement, para we have to ipon agad eh. Kailangan natin mag-save up. Pero we also need to think about our health and our relationship with our family. Kailangan stick together pa rin until the end. And yun ang pinaka-importante kapag magre-retire ka is to maintain and be with someone na importante sa buhay mo. For me, ang prefer ko is to have a peaceful retirement. Kumbaga, lahat na gawa mo na in your life, kung nasa retirement stage ka na, wala kang pagsisisi. Kasi yun naman din talaga yung magbibigay ng kapayapaan kapag nag-retire ka, kung saan mo man gusto mag-retire. Yun lang ang akin take for this episode. Hopefully may natutunan kayo. And again, see you again next time. Bye!